Hello guys, ako po si Sanlo Belandria at ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano po natin gamitin si Google Docs na may kasamang tulong ni ChatGPT. Okay, so nandito na po tayo sa Google Docs and then para po mai-add po natin si ChatGPT, punta po tayo dito sa extensions and then click po natin yung get add-ons and then hanapin po natin si ChatGPT. GPT Google Docs, GPT. So, hanap po. So, i-add po natin siya. Click lang natin and then click po natin yung install. Then, mag-sign in lang po tayo. Click continue. And then, i-allow lang po natin. Okay. So, after that, i-done lang po natin siya. Okay. So, balik na po tayo dito sa ating Google Docs. So, para po mas mapabilis po ang ating yung work po na ginagawa natin gamit po si Google Docs, meron po tayong panibagong tools. Ang tawag po dito sa ano na to ay as app smashing. So, app smashing po ay it is the term smashing, and you may have heard the term app smashing and wondered what that meant. So, well, we have clear things up. App smashing is when you are creating using one app, then go to another apps or apps to create something else. So, kumbaga, within one application, pwede kang makapag-create or makapag-integrate ng another tools na para mas mapadali yung trabaho na ginagawa mo within that application. So, ito po si ChatGPT. So, with the help of ChatGPT, mas mapapabilis mo natin yung ating mga ginagawa. Like, for example, need mo po mag-create ng prayer, specifically with the theme that you want to select, like for example women's month po, so pwede po kayong mag create ng prayer with the help of ChatGPT. So ito po, i-launch lang po natin si ChatGPT. So dito po siya mapupunta sa gilid and then sa part po na to, pwede po natin siyang i-insert. Ito, i-on lang po natin para pag sinapit po natin, automatic po siyang mapupunta dito sa Google Docs po natin. So, like for example, create a prayer with the theme Women's Month. So, submit lang po natin yan. So, hintayin lang po natin. Yun. So, after that, ayan, meron na po tayong isang prayer na walang kahirap-hirap na sa tulong po ni ChatGPT. So, pwede rin po nating gamitin pwede rin po tayong mag-add dito ng mga additional tools. Like for example, yung sa pag-check po ng grammar, kung
Siyempre yung documents natin ay napakahaba. Mahirap mag-isa-isa na i-check yung inyong grammar. So, pwede kayong mag-add po ng additional extensions na pwede nating magamit. So, like for example, si Killbot, yan po yung ginagamit ko rin, isa sa ginagamit ko. So, pwede na po siyang gamitin para po mas mapabilis po yung work po ninyo. Pero normally naman si ChatGPT ay pwede rin naman nating gamitin as paraphrasing tool si ChatGPT. So, yun po yung pag-i-integrate ng ChatGPT kay Google Docs. And then, pwede rin po tayong kay Google Slides naman po, pwede rin po nating pwede rin po tayo mag-add po dito ng mga tools na kailangan po natin. So, like for example, ang pinaka ano po kasi sa presentation ay kung yung mga images na ginagamit mo ay wala ba siyang copyright. So, yun po kasi yung pinakas ano natin na hindi po siya maging subject for copyright violation, especially kung ipe-present mo po siya sa mas malaking audience na maaari nilang mapansin. So, that's why meron pong mga other extensions na pwede natin gamitin, like itong si Unsplash Images, which is lahat po ng mga images po dito ay not subject for copyright dahil free po siya lahat ng na parang collaboration po siya ng mga photographers na lahat ng mga pictures po na nakuha nila ay pwede pong gamitin. So, pwede niya siyang gamitin, like for example, si-search po kayo ng picture ng heart. Ayan. Search lang po natin. Ayun, marami po tayong mga options dito na talagang kampante tayo na yung mga ginamit po natin na images ay hindi po subject for copyright violation or hindi po siya subject for copyright. So, ayun lang po. So, isa pa pala sa napakagandang help ni Google Docs is for para po dun sa tinatawag po natin na like brainstorming. So, like for example, may in-edit po sila na thesis. Pwede natin dito i-correct po directly na. Kasi pwede kayong mag-share ng pwede nyo po siyang i-share sa inyong students. So, pwede nyo silang bigyan ng access. And then, directly, pwede na sila mag-edit po dito sa documents po na to. So, ito po, ito po yung mga comments. Mag-start kayo ng discussion. Parang pwede kayo mag-chat po dito sa part po na to. Ano yung mga napag-usapan. So, ayun, kailangan na din po nila ng internet for online editing or sa access po. So, pwede nyo i-copy ang link, then i-share nyo po sa kanila once po na nag-grant nyo po sila ng access. So, make sure na meron po silang access dito para maka-edit po. So, like, for example, mayroon kayong lahat po ng mga estudyante nyo ay i-add nyo po muna siya. So, yan. Then, meron po silang access po dito. Pwedeng editor, commenter, or viewer. So, that's it po for integrating po ng Google Docs kay AI. Thank you po. My name once again is Sanlu Bilandria. Salamat po.